Palakpak natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are awesome in this place, oh God. Hallelujah. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. We welcome your presence, oh God. You are welcome to move in our midst, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, Banal na Espiritu, kasama ka namin ngayong umaga. Inaanyayahan ka namin kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, ngayong umaga. Inaanyayahan ka namin, Panginoon, na kumilos sa aming mga puso. Basagin mo kami, Panginoon. Pagkaisahin mo kami ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, ang pagpupuspos ng iyong banal na mga salita. In Him we have redemption through His blood. Hallelujah. The forgiveness of sin. Amen. In accordance with the riches of God's grace. Hallelujah. Sa biyaya po ng ating Panginoon, tayo po ay naligtas. Amen. Sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nandito ngayong umaga, makakapagsamba sa Panginoon, makakapuri, makakasabi sa ating Lord na, Panginoon, salamat. Amen. Hallelujah. Ngayon pong umaga, i-feel po natin ang presence ng Lord. Amen. At tayo po ay tumingin sa cross, sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Nung Wednesday po, i-share ko lang, nagturo yung ating pastor about sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Sa huli po, sabi ni pastor, gusto mong makilala ang Diyos Ama, tingnan mo ang Panginoong Yesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, yun yung ginawa ng ating Diyos Ama sa langit. Napakabuti niya po, di ba? Sobra ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yung pagpapatawad binigay niya. Hindi pa man tayo tumatanggap. Palagi siyang nauuna. Hallelujah. Minsan sa sitwasyon natin sa ating mga buhay, kahit nakilala na natin ang Panginoon, tayong mga Kristiyano, minsan kinukulong natin yung kakayanan ng Lord eh. Diba, nauuna tayo. Pero, ang Diyos ang laging nauuna sa buhay natin. Amen. Sa race ng buhay natin, si Lord yung palaging nauuna. Lagi siyang nakabantay, lagi siyang nakatingin sa atin. Dahil sa biyaya niya, dahil sa habag niya. The forgiveness of sins is accordance with the riches of God's grace. Hallelujah. As we start, let us remember the cross. On the cross, our sins were forgiven and grace was poured out for us. Hallelujah. Let's sing this song, declaring the grace of Jesus Christ in our lives. Hallelujah. Worship you. Yes, Jesus. Jesus, my head, I call on your name.
grace, Lord. Thank you for your love. Salamat po na hindi ka po nagdalawang isip na iligtas kami. Lord, this morning, we offer you our worship, our thanksgiving,
sacrifice, O God. Thank you for your love, O God. We worship you. Wala kang katulad, Panginoon. We worship you, Lord. We will serve you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Yung malakas para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. We thank you, Lord, for unmerited favor, O God. Hallelujah. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Yes, Lord. Let's let it under
Hindi man mabanggit namin lahat ng karangalan ng pero mula sa puso, isipan, buong pagkatapat namin sinasabi sa iyo, purihin ka, dakilain ka. Walang hanggang pagsamba dapat ialay sa iyo. Ang lahat ng labi, ang lahat ng luhod, tuhod, Panginoon, ay luluhod sa iyo, Panginoong Yesus. At ang lahat ng labi magsasabi, ikaw ang Panginoon, Panginoong Yesus ng aming bayan, Panginoong Yesus ng church, at Panginoong Yesus ng aming mga buhay. Tagapagligtas, tagapangalaga, at patuloy nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Salamat po na marami sa umagang ito, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, habang kami nagpapatuloy, mapokus ang aming paningin sa iyo, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, na ikiling namin ang aming paningin kay Kristo Jesus na aming Panginoon, na aming manunubos. At hayaan niyo po sa umagang ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, dalangin namin, Panginoon, sakupin niyo po kami ng iyong salita. Mapaghari nawa ang iyong mga salita sa buhay, sa church na iyong niligtas. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinupuri ka na po namin. Hindi pa man namin ito napapakinggan. Alam po namin may nakahanda ka na biyaya na pagkain para sa aming espiritual sa umaga pong ito, upang lumabang kami sa buong isang linggo na naman na haharapin namin, Panginoon. Makasumpong patuloy kami ng biyaya nagmumula sa iyo ng kapahingahan, kagalakan, kalakasan, at kapahingahan nagmumula sa iyong mga salita. Salamat po na marami sa kapangyarihan ito, na babalik ito, na ginaganap ito sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, at sa aming mga buhay, nangyayari po ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila, magpasawalang hanggan sa ngalan po ni Yesus, na aming Panginoon, na tagapagligtas. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Isa pong mapagpalang umaga po sa atin lahat. Salamat po sa dalawa, naging 3 na, naging 4 na yata. Good morning po sa atin lahat, pinagpalang umaga po. Okay, dumami na po, Lord. Akala ko po tapos na po yung ano natin kanina. Nagbasta na ako ng aking mahiwagang inumin eh. Meron pa palang kasunod. Pasensya na po kayo. Kasi atat din po ako eh. Atat din po ako na maglingkod sa Panginoon. At paglingkuran po kayo ng kanyang salita. So salamat po sa umagang ito. Ang Iglesia ng Diyos sa buhay, pag-aralan po natin ulit, balik po ulit tayo, nag-example na po tayo. So ang Iglesia ng Diyos na buhay, gaya ng kawal, Ephesians chapter 6, verse 11. Magsigaya kayo ng buong kasuotan ng Panginoon upang kayo'y makatagal sa laban na gawa sa pakanan ng dyablo. Yun po yung ating key verse. At yung ating pong 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, makipagtiis ka sa akin gaya ng mabuting kawal ni Kristo. At ang nasa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mundong ito upang kalugdan siya ng nagtala sa kanya. Buti medyo kabisado natin kasi inuulit-ulit natin kahit wala po tayo monitor dito sa harap. So purihin po ang Panginoon sapagkat dito pinapakita natin na sa mga mga example po natin gaya ni Abraham, at nung nakaraan nag-Galatians po tayo, at nakita natin kung ano ba, nabuhay ba tayo sa ating sarili o nabubuhay po tayo sa kapwa. Kasi ang patunay na tunay kawal tayo ni Kristo ay naglilingkod hindi sa sarili, kundi naglilingkod sa iba. Amin po ba? So kasi pag nakita ng sarili natin, baka pinagmamalaki lang natin sarili natin. Pero pag naglingkod tayo sa kapwa, na parang yung grace, tuloy-tuloy ang kilos, ito'y pagpapahalaga at pagpakilala ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi naman sa iyo galing yon. Pinapagamit mo lang. Amin po ba? So tingnan po natin sa Ephesians chapter 6 verse 9. Ang sabi po doon, kayong mga Panginoon o kayong mga amo, sabi niya, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Sapagkat ang Panginoon ay nasa langit at siya'y walang tinatanging tao. Nandiyan po ba? O yun.
Salamat po. Wala po siyang tinatanging tao, kahit ikaw ay alipin, kahit o malaya, ang mahalaga ginagawa mo yung tungkulin mo bilang alagad ni Kristo o kawal ni Kristo. Ikaw man ay anak, ikaw man ay magulang, ikaw man ay alipin, o ikaw man ay amo. Sakop po lahat ito, general po ito, lahat po tayo kawal. Kung ginagawa natin ng tama, wala siyang tinatangi. Pinagpapala niya, verse 8, sabi niya, yamang napag-alaman natin na kung anuman ang gawin natin sa iba ay gayon din ang tatanggapin natin sa Panginoon. Amen. Inire-repress ko po para makita natin yung naging nangyari kay Lot. Dahil example po tayo o masters or mga amo na pinag-aaralan natin sa ngayon bilang mabuting kawal dapat. Pero si Lot, tignan natin ang naging buhay niya. Si Abraham, napakagandang example. Nagmahal siya sa lahat. Hindi lamang pamilya niya, pati yung mga tao minahal niya. Kaya ganun na lamang siya sinusunod. Ang mabuting leader ay mabuti po siyang, yung karakter niya mabuti siya, example po siya. Kaya siya sinunod ng mga tauhan niya, lalabanan niya nga yung di ba? Dahil nakupkup si Lot, di ba? Kaya sumunod, siguro nagbibihis si Abraham ng panglaban, o saan kayo pupunta, master? Sama kami. Ang galing, Si Lot, ang buhay ni Lot na pinag-uusapan natin, mga pagpapala niya, equal po sila ni Abraham. Nag-away nga po, di ba nakita po doon sa ating pinalabas. Dahil hindi na magkasya, si Abraham gusto niya share, kahit saan pumunta yung pa pwede. Pero para nagkakaagawan yung kanilang mga tagapangalaga ng mga hayop nila. So may problema. Ang gusto ni Lot ay humiwalay na. Pero may ibubunyag po ako sa inyo sa umagang ito para makita natin bakit kaya nagkaganoon si Lot. Tinatanong-tanong ko si Lord, doon na po kami mag-aaral. Ano po kaya ang pwede kong sabihin sa kanila? At may mga bagay na kinagulat ko nung habang minimeditate ko pa ito. Although na dadaanan natin to, pag-aralan natin to, pero habang binubulay ko, eto mga detalye, bakit siya nagkaganito o bakit nagkagayon. Tingnan po natin. Ang pagkawalay niya kay Abraham, isang napakasakit at disaster na mawalay ka sa salita ng Panginoon. Sa panahon nila, wala pa namang Bible. Hindi katulad natin sa church ngayon, at the church age, kompleto na ang nasulat para sa atin. Si Lot, hirap talaga siya kung ano susundin niya. Si Abraham lang, sa panahon na yon, sa kanyang pinakatatay na ni Lot, si Abraham, doon lang siya kumukuha ng mensahe na mula sa Diyos. So ang problema, dahil siguro tama yung nasa TV na pinanood natin, yung asawa, panay ang chuchay. Sinunod niya yung kanyang asawang chuchay. Kasi nga nagkakagulo at papakita dito kung gaano kalalim pa ang problema ni Lot. Tingnan po natin sa buhay niya, yung pagkawala niya kay Abraham, kaya disaster po ito. Kasi apart from the Word of God, we can do nothing. Apart from God din po yun, syempre. Kasi ang Diyos at ang salita ay iisa. Ang salita ay Diyos. Pag Christian tayo, si Lot ay Christian. Si Lot ay mananampalataya, I mean to say. Si Lot ay mananampalataya. Siya po'y ligtas. Ipapatunayan po natin sa mga susunod po yan. Pero sa pagkakataong ito, ipapakita dito na si Lot ay worldly Christian sa panahon natin. Humiwalay siya. Bakit siya humiwalay? May problema sa kanyang spiritual life. Kasi merong mga bagay siyang nasisilayan na akala niya ay mabuti. Tignan po natin, yung pagkabihag, ang topic natin ngayon, dahil sa kay Lot po ito, ang pagkabihag at pagkalaya niya sa mga kaaway. Tingnan po natin yung verse natin. Genesis chapter 14 verse 6. Dalawa lang po ito.
Pero meron po tayong makikita na salita ng Panginoon na napakaganda. At inuwi niya ang lahat ng pag-aari at inuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ng kanyang pag-aari at gayon din ang mga babae at mga bayan. So, di ba nilabanan ni Abraham si Chedorlaomer? Di ba? Yung hari, yung 4 na hari po yon, 318 lang po sila. Nilabanan niya yon dahil yung pagkawalay talaga nila ni Lot, ni Abraham ni Lot, masakit sa kanya. Kasi yun lang ang parang tinuturing niyang anak eh. Si Lot. Masakit sa kanya yun. Kaya narinig niya kaagad yung balita. Nagbihis kaagad siya para lumaban at sumama sa kanya yung mga 318 na men. O yung sinasabi doong kabinataan. Mga bata po yun. Kabataan po yun. Maliliksit, malalakas. Pinrepair po yun. Hinahanda pala yung mga yun. So, siguro madadaan natin ng konti. Pero sinabi niya po dyan, yung pagkabihag at paglaya, di ba nabihag si Lot? Di po ba? Ito na po yung pagkatagumpay ni Abraham, ibinalik kay Lot yung kanyang ari-arian. At si Lot ay buhay. At yung mga tauhan niya ay buhay. At hindi lamang yon, nadamay po ang buong bayan ng Sodoma. Oh, what a grace! Anong biyaya ang meron sa Diyos? Kasi siya'y naninirahan doon, si Lot, pero may pagkukulang po ito. Pero ba't ganun na lamang ipinagtatanggol ang mga mananampalataya ng Diyos? Walang kaabog-abog, si Abraham pinuntahan kaagad. Kasi siyempre, alam niya, anak niya yon, pamangkin niya yon. At the same time, ayaw niya na ang mananampalataya ay ganun na lamang mawala. Kasi merong future. Nanghihinayang si Abraham na meron pang gagawin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ibig sa atin, huwag natin sabihin yung mga yan, kapatiran na yan, mahihina yan. May future po yan pagka nasa Panginoon yan. Amen po ba? Tingnan po natin. Ewan ko po kapatid, 14:16 ano? So, pwede po ba natin tignan yung verse 11 to 12? Meron po ba tayo nailagay? Okay, sige. Para hindi na po ako lumiko-liko, siguro dyan na lang po kayo tumingin. Hindi ko na maibali yung aking leg ng mahaba. Kasi, baka hindi na maibalik. Baka sa isang linggo, nakagano na lang ako eh. Okay, tingnan po natin. In verse 11 ng chapter 14, tingnan po natin ang nangyari po doon. Nakub ko, pinalaya siya, di po ba? Una, nabihag. Ang point natin, nabihag at pinalaya. Doon po na tayo sa nabihag. Tingnan po natin, pero bago yon sa verse 11, yung pagpili niya, nagtalo nga po yung mga nila, na ang pagpili ni Lot, eto po. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan at si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. So verse 10, at itiningin ni Lot, ito po yung gusto kong puntahan, at itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubig na magaling at magkakabi-kabila kung pasas sa susor bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora ay gaya ng halamanan ng Panginoon, ng gaya ng lupain ng Ehipto. So galing sila sa Ehipto, alam niyan masagana. Pero makinig kayo, may problema kay Lot. Bakit ko sinabing may problema? Puntahan po muna natin yung siya ay nabihag. Bakit po si Lot nabihag? Una, ang Christian life niya ay hindi po siya naging magandang patotoo. Yung pagiging mananampalataya niya, hindi siya naging mabuting mananampalataya. Pero mananampalataya. Maybe some of us like Lot. O pwede pong ganon.
Hindi pinagamit ang kanyang authority sa kanyang mga tauhan. Authority sa kanyang asawa para pangunahan sa pananampalataya. Maaring dinidiktahan siya ng asawa niya, pwedeng ganon. O maaring sunod-sunuran siya. Pero ipinapakita dito, una, may literal akong inilagay dito na pagkabihag. Si Lot nabihag talaga dahil siya ay baka lasing po ito. Baka lang po. Pero makikita nyo po kung gaano kalakas po itong salitang lasing. Sa panahon na Sodoma at Gomora, ito pong lugar na napili ni Lot, ito po'y napakasama ayon sa verse 13. Bago pa gunawin ito, ito'y masama na. Bakit niya pa pinuntahan ito? Sa Bethel na nilaanan ni Abraham ng paghahandog ang Diyos, gumawa po siya doon ng isang altar para sambitin ang pangalan ng Panginoon. At alam ito ni Lot. At nung napunta sila sa Egypt, at nakakuha na naman sila ng mga yaman, nagalit nga Panginoon sa Parao, at bumalik ulit sila doon sa lugar na pinaghandugan ni Abraham at dumami lalo ang kawan nila. Doon nga nagkaroon ng problema. Pero sasabihin ko po sa inyo, si Lot ay meron po siyang problema talaga dahil sa Hai at dito sa Bethel, magkalapit po yan, pero isa po itong burol. Pag nasa mataas na burol ka, si Abraham, 75 years old po, nung siya'y umalis sa Haran, kasama si Lot. At maraming scholar na maaring nasa 80 years old si Abraham, nang si Lot ay nabihag. Ikaw ba naman, may 5 taong kang nanirahan doon sa maburol na lugar, hindi mo makikita, hindi mo isasarve yung lugar na nakikita mo maganda? Kahit 1 buwan. Sa espiritual, nabihag kasi si Lot. Ang problema ng pagkakabihag kay Lot, hindi lamang doon sa literal na bagay sa kanyang katawan o sa kanyang mga alipin na damay po na kinuha ni Chedorlaomer. Ang pagkabihag niya ay yung espiritual, inaagaw yung tinanim sa kanya ng mga pangako. And I do believe si Lot, nasarvey niya po yung lugar. Maganda sa paningin. Ang daming chicks. Ang daming alak. Pit na pit para sa kanya. Bakit? Puro na lang bundok. Puro na lang bundok. Kaya isang bagay ito na minemeditate ko, o nga, ikaw ba naman nasa burol ka? Pumunta nga kami doon sa sa may Parawagan, di ba? Sa may summit po, ang taas po nun. Kita nyo po yung ganda sa baba. Hindi kaya nag-isip si Lot, ang ganda ng lugar na yun May tugtugan Alam nyo po ba sa katahimikan ng bundok, rinig mo nangyayari sa baba? Sa sobrang tahimik, very sensitive ang tainga. Ang pagiging curiosity ni tao tayo, pero tayong curious, bakit may nangyayaring ganon? Hindi ba niya naranasan yon? Maaring naranasan niya, pero mas kakaiba ang Sodoma at Gomora. Kaya doon nakita ang buong kalaswaan. At na-meditate ito siguro ni Lot. At maganda rin dito, at makikita nyo bandang huli, si Lot, ang daming nakuwang tao doon sa Sodoma at Gomora. Makinig kayo, pag ikaw dayuhan, makinig ka. At alimbawa, ako, Manileño tayo, di ba? Pagpunta natin sa probinsya, parang gagawin sa atin, alam nyo ang mangyayari? I-offer sa'yo lahat. Hello? Si Lot, ganon nangyari. Yung mga tauhan niya na nakuha doon,
Ibinigay sa kanya yung mga luho. Nabihag si Lot hindi lamang sa pisikal. Nabihag po siya espiritual. Hindi katulad ni Abraham. He was not prepared spiritually. Sinubukan niya talagang hanapin yung pagnanasa niya. Huwag natin subukan na puntahan yung hindi angkop bilang isang Kristiyano. May isang dati, lingkod ng Diyos daw. Tapos ang nangyari, pinasok po yung bar, mag-share ng gospel. Siya po ngayon po yung nashiran. Nashiran ng shot. Ano po nangyari? Sabi ng Bible, maliwanag po. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Kabisado po natin yan. Ang sabi niya, evil communication corrupt good manners. Ang pakikisama sa masama ay sisirain ang mabuti mong ugali. At yung binhi na itinanim sa atin, matatabi. May tatabi. Ganun po ang nangyari kay Lot. Napalibutan po siya ng mga tao na masasama ayon po sa verse 13. Yun ang pinili niya. Bakit niya pinili kasi yun? Kasi nga alam niya maganda doon paningin niya. Masosolve yung kanyang mga layaw. At ang lugar na yon, sugal siguro, inuman, at saka, kaya nga ang sama no, kaya ginunaw yun eh. Babae, lalaki sa lalaki. Kakaiba dito. Sabi niya, wow, kakaiba dito. Kaya nung nagkapilian sila, ikaw, pumili ka. Ba't ginanon ni Abraham? Kasi si Abraham, pag kahit pumunta si Abraham po doon, magkakaroon po doon ng isang altar. Tingnan niyo po si Abraham, lagi siya naglalagay ng altar kada punta niya sa lugar. At lagi naaalala hanggang ngayon. Si Lot, napunta sa Sodoma, wala siyang patotoot po doon. Hindi man lamang niya siner ang Diyos ni Abraham. At Diyos niya. Nakubkob po siya ng kanyang pamilya. He was not prepared spiritually. Yung Word of God, nagkaroon ng pagkatalo, naging Word of the world. Salita na ng mundo. Hindi, maganda to. Boss. Hindi siya naging magandang amo. Hello? Pero, fit din naman yung kanyang, yung mga patubig sa kanyang mga parang merong salita na parang merong cover up sa kanyang gagawing sin. Hello? He was not prepared mentally. Ang meditation niya sa Word of God, pababa ng pababa, naging spaghetti pababa. Ang problema ng Kristiyano, pag ang Word of God napalitan na ng worldly word, mahirap. Babagsak ng babagsak, ang seed babansot. Kaya si Lot ay bansot. Walang produkto sa pananampalataya. Pero siya ay boss, amo po siya. Kung gaano karami yung tauhan ni Abraham, gayon din sila. Equal share sila. Pero hindi siya naging mabuting patotoo. Wala man lamang natutunan na espiritual yung kanyang mga tauhan, yung kanyang pamilya, at malalaman niyo po sa mga susunod yan. He was not prepared physically. Why? Ang sarap uminom ang sarap Banayad whiskey yata yun Gumuguhit na sarap. Kasi puro kalayawan yung lugar. Paano siya hindi mabibihag pisikal? Nabihag na spiritually. Naglangulango na siya Kaya ang dali nilang magapi. Nung kasama niya si Abraham, siguro ang titikas ng katawan ng mga tauhan niya. Kasi pare-parehas sila.
Nakita niyo po, pag nakawalay tayo sa pinagagawa ng Panginoon, panghihinaan natin bilang isang church. He was not prepared. Ibig sabihin, he was not prepared physically. Ibig sabihin, hindi niya ine-exercise yung Word of God. Ginagawa. Ano niyang ginagawa niya? Yung ginagawa ng mga taga-Sodoma. Diba? Hello? Pang-apat, he was not prepared socially. Wala po siyang inianda para yung mga kapitbahay niya tumulong sa kanya. Kasi kanya-kanya sila ron eh. Yung sa panlipunan, hindi siya maganda pa to. Ba't ka namin tutulungan? Ba't ka namin liligtas? Kanya-kanya tayong buhay. Unlike Abraham, Abraham was prepared spiritually, physically, socially, at mentally. Laging minimeditate ni Abraham ang pinangako sa kanya na magiging great nation siya. At magkakaroon siya ng maraming supling. At may tagapagligtas na lalabas po doon. Prepared siya. Kaya isang salita lang, ang pagiging kawal niya, naging kawal talaga physically. Kasi bakit? Spiritually and mentally, siya po'y handang-handa. Tayong Kristiyano sa mga yon, dapat lagi tayong handa. Ang bawat araw ay battle. Hindi sa laman at dugo. Kasi pag natalo ka sa spiritual, babagsak ang katawan mo. Babagsak ka doon sa pagkakasala. Babagsak ang Kristiyano sa pagkukulang. Babagsak ang Kristiyano, hindi nadadalo. Totoo po, hindi. Kasi bakit? Na-target ang pinaka-menyo spiritual. Spiritual battle, mahina. Ang pinili ni Lot ay isang desisyon na buhat sa kanyang nakitang kaganapan sa Sodoma. Nag-ocular visit po yan. Tayo nga, di tayo mapakali pag nakita tayo ng di ba? Kaya nga, itong nilagay ko po dito, truth po ito, at ito po yung notice po sa atin. If we engage to something, make us sure that we can, but we gain lifetime joy and peace. Siguraduhin natin, pag i-engage natin ang sarili natin, ito'y magbubunga ng walang hanggang kagalakan at walang hanggang kapayapaan. Tingnan niyo po sa panahon natin, ayaw muna puntahan doon, ngayon po muna pag-usapan natin. Tingnan niyo po ngayon ang kabataan, minsan tayo pa. Pag na-engage tayo sa cellphone, ilang oras, kinabukasan di ka masaya, masakit ulo mo, puyat ka eh. Ang mga bata, gigising, hirap. Kasi bakit? Na-engage. Ibinigay ang sarili doon sa pangsamantala. Kaya pakaingat po tayo bago natin ilagay ang ating sarili doon. Ako po, nabihag din po ako dyan eh. Sa cellphone eh. Alauna na, nag-Candy Crush pa ako eh. Saucy. Mga ganun pa salita. Tuwan-tuwa ako eh, pag sumasabog yung eh. Si sister na magluluto na ng alas 4 yan eh, katutulog ko lang eh. Kaya pag ginigising ako niyan di ba? In-engage ko yung sarili ko. Totoo hindi. Totoo po sa akin yun eh. Pag in-engage mo sarili mo sa hindi sa Panginoon, ang hirap. Tignan mo yung mga salita yung ganadong-ganado ako pag sumasabog, di ba? Candy Crush. Wow. Di ba? Sabog lahat eh. Di ba? Ang pala ako yung sabog. Di ba? Sabog ako doon dahil lula ako dahil puyat ako magluluto si sister ni. Di ba? Sinabi ni Pastor Sai, Pastor, tignan niyo nga po itong panoorin niyo yung Banayad Whiskey. Napuyat ako katatawa doon di ba? Pero okay po 'yun. Pero nasosobrahan tayo minsan. Once lang kasi kakainin ka ng sistema. Pagka nag-engage ka doon sa bagay na hindi kalooban ng Panginoon,
Pag inilapit mo ang sarili mo doon, in-engage mo ang sarili mo doon, ang hirap na lumabas. Hello? Ang hirap na ikaw bakbakin doon. Tingnan nyo naging buhay ni Lot, ang hirap bakbakin yung kanyang manginginom. Kasi naging lifestyle. Sinimula mo sa isa, hindi pa pwede maging isa lang. Tuloy-tuloy po yung kaya siguraduhin natin kung i-engage natin ang sarili sa mga bagay o sa isang bagay, siguraduhin natin magtatamo tayo ng walang hanggang kagalakan. Hindi yung o kapayapaan. Hindi yung pagkatapos wala na. Karamihan sa mga tao ngayon, minsan umiinom para mawala daw yung problema. Para inom tayo. Para mawala problema ko, sa bahay may problema eh. O, di ba? Nawala ng isang oras. Nung nalasing, pag-uwi, nabukulan pa ng asawa. Di ba? Lalong dumami problema. Di ba? Hello? Kasi in-engage ang sarili. Even the Christian fall into this situation. Nahuhulog sa ganyang sitwasyon. Imbis na una ang pamilya, inuna yung iba. Si Lot, inuna niya na yung sarili niya, hindi niya na inuna yung kanyang pamilya eh. Kaya si Lot nabihag, spiritually yun ang pinakamabigat. At napakasaklap na katatayuan. At ito po'y full of regrets. Punong-puno ng panghihinayang. Ano kaya ang feeling ni Lot nung siya'y nabihag? Siguro nahimasmasan siya, naandun na. Sa lugar na kasi langon-lango siya. Nahimasmasan na siya sa pagkakakaladkad sa kanya. Kasi pagka kasi nakuha ka ng mga hari, alipin ka na. Biruin mo, ang ganda ng position mo. Tapos, parang ikay hari na, dumating doon sa, sa Sodoma. Pagdating niya doon, parang igayang-igaya yung mga tao sa kanya. At siya naman, sarap na sarap din. O tas nahuli na, iyak. Marami na kukulong ngayon, umiiyak. Hello? Marami na kukulong, umiiyak. Bakit? Kasi nanginayang sila. Ba't nila nilagay sarili nila doon sa katayuang iyon? Kaya sila nakulong. Hello? Kaya nabihag si Lot. Nabihag siya physically and mentally, sa spiritually. Ang bigat. Iyak siguro to ng iyak. Siguro, regress sana, hindi na ako humiwalay ka Abraham sa aking tiyuhin. Hello? At siguro sa ating panahon ngayon, sana't sinunod ko ang salita ng Panginoon, hindi sana ganito ang nangyari sa buhay ko. Maraming kabataan ngayon napunta doon sa maling relasyon. Alam niyo kung bakit? Sinunod nila ang sarili nila. Na sinasabi ko sa inyo, pag sinunod ninyo sarili nyo, hindi yung guidelines, hindi yung manual, sinusunod nyo yung fallen nature na makasalan at pasama ng pasama ng pasama ng pasama. Kaya merong word of God. Huwag tayong mawalay sa salita ng Panginoon. Isang araw nagkahiwalay na, sira na. Di po ba? Ilang pang pamilyang masisira dahil wala kasing salita ng Panginoon. Pag may salita ng Panginoon, iyahanda tayo sa pakikilaban bukas. Kaya kasi kawal tayo eh. Amen po ba? Ang mga kabataan ngayon ayaw magtanong. Hindi wag magtanong. Tayo pumunta. Tayo magpumilit sa ating mga anak. At pangalawa, una po sa pagkabiyag, ito po ang gusto ko po. Tapusin ko po ito kahit may konti pa po ang oras. Yung pagkabiyag ni Lot, at sa verse 16 po yan, yung pagkalaya niya naibalik, di po ba? Naibalik yung kanyang mga ari-arian, di po ba? Anong tawag po doon? Meron po ba siyang ginawa para makalaya? Kahit anong palag niya siguro doon, kaya ba? Sa pagkakabiyag niya spiritual, kaya niya ba? Hindi niya kaya. Kailangan niya ng tagapanguna. Kailangan niya ng leader. Kailangan niya ng mentor. Kailangan niya si Abraham na mentor na nagpalaki sa kanya, nagpalago ng wisdom sa kanya.
nagpaayos ng kanyang kabuhayan, kailangan niya. Eto na, dumating na ang biyaya mula sa biyaya. Si Abraham nakatanggap ng biyaya ng kalakasan, isinare niya ito sa kanyang pamangkin. At na-receive ni Lot ang biyaya na naibalik muli ang kanyang ari-arian. Hindi lamang po yun, na-restore po yung kanilang relationship. Kasi sino naman talaga ang humiwalay? Si Lot. Siya naman talaga nagpursige kasi nakita niyo, oh, ganda yun, no? Diyan ka na, Lot, Tsuhin. Uncle, diyan ka na. Doon ako, masarap doon, maganda. Kasi nasarvey ko, hindi mo alam. Hindi kasi nakapokus si Abraham doon sa mga bagay na literal. Nakapokus siya sa paghihintay sa mga pangako ng Panginoon. Tayo, naghihintay din dapat tayo sa mga pangako ng Panginoon na babalikan niya tayo, walang kapintasan, walang dungis, walang batik. Dapat doon po tayo nakapokus. Amin po ba? Pangalawa, bakit nakalaya si Lot? Dahil merong Abraham. Siya po ay pinalaya siya literal at spiritual. Na-restore po eh. Di po ba? Literally, nauwi talaga siya. Nagbalik loob siya. Ang ganda po na naging nangyari. Kung i-imagine ko, Lord, paano ko po ito titignan? Habang binabasa ko to, na-restore po yung relationship. Yung yakap ng pagkakahiwalay nila na sinabi, wag mong gawin yan. Ito yung maganda salita ni Abraham, wag mong gawin yan. Tayo magkamag-anak. Kumbaga, ano lang yan, mga ari-arian lang yan, nawawala yan. Pero yung relationship natin, hindi masisira. Pero nagpumilit si Lot na humiwalay, di ba? Now, nung kinuha ni Abraham si Lot, boom! Balik. Ganto mo pala ako kamahal. Tayo ba, pag may nagkukulang sa atin, pag nagbabalik loob sa atin, ano ibibigay natin sa kanya? Di ba, yakap? Di ba? Ano kaya luha ang iniluha ni Lot dito? Biruin mo, pati yung ari-arian niya, pamilya niya, mga tauhan niya na balik sa kanya. God is a God of many chances. Nag-failure ka, kasi manamplataya naman talaga siya eh. Napili mo yung mali. One day, ilalabas kita dyan. Pero may sakit, consequence. Meron talagang dadaanan kang hirap. Siguro maraming hagupit din ang inabot ni Lot. At siguro hirap na hirap talaga siya. Minsan ganun eh. Kung kailan hirap na tayo, saka tayo hingi ng saklolo. Diba? Buti lang Panginoon, laging eksakto. Kung hindi siya naging eksakto, wala na tayo. At dito, pinakikita, papaano lumaya si Lot, ginamit si Abraham, na binabanggit lagi natin, siya ay kaibigan ng Diyos. Ang kaibigan ng Diyos ay may favor. Binabanggit natin kanina, highly favored, di ba? Charito, si pastor sinasabi, charito. Blessed, kainggit-inggit, sinabi po kagabi ni Deacon. Di ba? Alam niyo po ba, pag Kristiyano ka na, kahit may failure ka sa buhay, may favor ka pa rin. Pero may consequences kang dadaanan. Pag pinili mo ang hindi righteous. Ang Diyos, sabi ng Ephesians chapter 6, verse 9, di ba? Siya'y walang itinatangi. Kung ayos ka, di maayos lalo kitang pagkakatiwalaan. Kaya binigyan ulit ng chance si Lot para ipakitang ang Diyos ay masaganang magkaloob. Hindi naman niya hinihinging ibalik ito pero ibinalik ito ni Abraham. Kasi very generous talaga si Abraham. Yung kanyang pagiging generosity. Si Lot, hindi mo nakita ng generosity. Si Lot, nabaliwala nga eh. Yung nagpalaki nga sa kanya, yung tsuhin niya nga, parang nababaliwala eh. Naging kaaway pa niya. Samantalang doon siya naturuan, naging maayos.
Amen po ba? Kumbaga sa isang salita, minsan ginagamit ng mga natin ito, walang utang na loob. 'Di ba? Parang gano'n, 'di ba? Pero kahit ganoon si Lot na walang utang na loob, minahal pa rin siya. Nagpakita pa rin yung pag-ibig ng Diyos na kay Abraham na ibigay sa kanya. Favor. May favor po siya. God cares for us. Nagkita ulit sila. Maaaring nagyakapan ito. Tumulo ang luha. Nagkapatawaran. Diba? Parang ganun po. Siya'y Diyos ng maraming pagkakataon, ang Diyos na kilala natin, at ganoon din nangyari kay Lot. Ito po magkatapos. Naalala nyo yung isang salitang, makinig kayo, pag meron ka salita ng Panginoon, meron kang peace. Kaya ikaw, ready ka sa battle. Kasi ang lagi mo tinitingnan yung nag-utos sa'yo. Lagi mo tinitingnan yung pinagmulan ng source na Word of God. Pag meron ka nito, payapang-payapa ka, kahit anong labanan mo, kayang-kaya mo. Kaya tayo bumabagsak sa pagkakamali, kasi bakit? Hindi tayo pumapanatag sa kapayapaan ng salita ng Panginoon. Pag narinig mo, pumayapa ka na. Pag narinig mo ang tinig o Word of God na ipinangaral sa atin, o kapag sasaliksik mo, pag-aaral mo, pag may meditate mo, pumayapa ka na. Huwag tayong magkaroon ng kaguluhan. Alam niyo po, naglagay po ako dati ng acronym ng PEACE. Positive Energy, Always Caring Elect. Natandaan niyo po yon, yung PEACE. Si Abraham, dahil payapang-payapa siya, kahit ang laki ng kalaban, alam niya, kaya niya protektahan si Abraham dahil sa kapayapaang meron siya. Habang lumalaya siya, ang focus niya, palalayain niya kasi si Lot. At ibabalik muli. Kaya payapang-payapa habang lumalaban si Abraham. Dapat doon po tayo pumanatag sa salita ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi sa salita ng mundo. In Romans chapter 12, verse 2, alam niyo po yan, alam po natin yan, na lagi na sinasabi, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, diba? That you may know what is good, acceptable, and perfect will of God. Amen po ba? Si Lot, hindi niya po ito, nakiayon po siya kasi sa mundo eh. Hello? Ganon yung ginagawa ng kapitbahay, ganon yung ginagawa ng mga niya. Kaya failure yung kanyang family at yung kanyang nasasakupan. Nagkaroon po ng malaking problema. Kasi bakit? Siya po ay naging worldly. Kaya sinasabi ko po sa inyo, naging bansot po siyang Kristiyano. Wala siyang patotoo sa pamilya. Wala siyang patotoo sa kanyang mga nasasakupan ng mga tauhan. Kasi bakit? Ikaw nga rin, boss, tumitiray. Tapos kami, papagalitan mo. Andahin mo pa nga isang galon pa nga tinitira mo. Kami, ano lang eh. Huwag kayong niya kasi baka mawala yung mga tupa natin. Ikaw nga, boss, tumitira din eh. Di ba? Galon-galon ka pa nga eh. Diba? Wala siyang magandang patotoo. Kasi bakit? Naging worldly po siya. Isinubo niya yung sarili niya. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag natin susubo sarili natin sa hindi maganda. Ang hirap lumabas. Pag na-engage mo na, ang hirap labasan. Even the relationship na maling relasyon. Mga kabataan, makinig kayo sa akin. Meron ba dito? Ako lang yata nandito eh. Huwag kayong pumasok sa relasyon na mali. Kung ano sinasabi ng Bible, gawin ninyo. I-maximize nyo yung joy nyo tomorrow, in future. Kaya kayo nagkakaproblema, pinipili nyo yung hindi mananampalataya na hindi tinuutos ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Nakikipamatok tayo sa hindi mananampalataya. I-maximize nyo yung joy nyo. Pag mali relasyon, hindi tama, hindi salita ng Panginoon, huwag nyong kunin. Pero pag nadirect mo ang salita ng Panginoon, ikaw po yung joy mo, napakataas, napakalaki na hindi matarok-tarok, hindi maarok-arok. Kasi bakit? Buhat sa Diyos ang kasaganaan nito. Amen po ba?
Mahalaga po yun. Bilang huli, nabanggit ko po ito noong nakaraan, Luke chapter 4 verse 18. May nilagay ka po dyan, kapatid? Meron po. Okay, basahin po natin nga po. Basahin po natin sabay-sabay. Go! Ano po ito, literal? Sino nagsasalita dito? Si Jesus Christ. Hindi po sa atin ito, ha. Baka sinasabi, the Spirit of the Lord is now upon me. Ito'y tumutungkol kay Jesus Christ. Kaya pagkakantahin natin ito, siya po ito. Ginagamit yung ibanghelyo sa pangangaral para ano? Upang itanyag, at sabi niya, upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Si Lot naligtas, di po ba? Amin po ba? Ngayon pumunta siya doon sa mali. Iniligtas pa rin siya kasi ligtas na siya eh. Hello? Biyaya sa biyaya. Umaagos ang biyaya. Para lumaya ang mga mabihag, yung mga bihag maligtas, lumaya. At ang mga bulag ay makakita. Ang Kristiyano po, makinig kayo mabuti, kaya meron tayong Espiritu ng Diyos para makita natin yung pandaraya ng mundo. Hello? Baka minsan nadadaya na po tayo ng mga bagay na ipagpapalit natin yung relasyon sa bagay. Kaya si Lot nagka-problema, ipinagpalit niya yung relasyon niya kay Abraham dahil sa mga bagay na nakita niya doon sa Sodoma. Ngayon, bilang church, tayo po'y may espiritu na para makita natin yung gawa ni Satanas. Hindi naman tayo dadayain ni Satanas na pagpapakita na papatay siya eh. Dahil spiritual ang papatay niya. Hello? Spiritual mo, pahinain niya, dayain ka sa spiritual. Laladladan tayo ng mga bagay na akala natin mabuti. Sa tingin natin, wow, parang okay naman ah. Pero dulo nito, pangit, kapahamakan. Ang sabi niya diyan, makakita ang mga bulag. Nung nakikita tayo, ibig sabihin, nakakakita na yung mata natin ng tama at mali. Bakit? Sapat ang Biblia. Sapat ang salita ng Panginoon. At bigyan ng kalayaan ang naapi. Ano ibig sabihin po doon? Inaapit, binubugbog siya ni Satanas. Gulpi sarado, ginawa na siyang puppet. Si Lot, ginawang puppet. Nasa Sodoma. May word of God siya, pero ginawa na siyang puppet doon. Sige, sige, dito. Parang yung alibughang anak, nagpakalayo-layo, di ba? Nagpakasasa. Di ba? Ginawa na po siya parang parang baboy. Kasi biruin mo sa pagkain ng baboy, di ba? Ganon ang nangyari kay Lot. Spiritually. Pero ang Diyos laging tapat, masagana ang biyaya. Sapat ang kanyang ginawa sa krus kahit nagkulang ka pa. Kahit parang hindi ka na makaahon, sapat ang biyaya, iaahon ka ng Panginoon. Si Peter na sinabihan ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananampalataya. Pero meron. Hindi sinabi ng Panginoon, wala kang pananampalataya. Napakaliit ng iyong pananampalataya. Ang mga Kristiyano maliit ang pananampalataya, kaya naglagay yan, kahit maliit yan, palalaguin ng Panginoon yan. Habang nagkukulang si Pedro, inaangat si Pedro. Napakaliit ng pananampalataya mo, pero hinaakyat niya. Nalulunod si Pedro. Di po ba? Malalango yun, nalulunod. Yung spiritual niya, bumagsak kasi yung faith. Habang bumabagsak ang faith mo, pero may matitira dyan, may sasaklolo sa iyo ang Panginoon. Siya po yan. Amen po ba? Kaya ngayong kanta natin nakaraan, di ba? The Spirit of the Lord is now upon me. Nasa Panginoon po yun, kaya tayo pinalaya eh. To heal the broken heart,
to set the captives free, to open prison's door, and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Nasa Kanya po yun, pumunta lagi tayo sa Kanya. Makasusumpong tayo ng paglaya. Kung saan ka nabibihag, lalaya ka. Kung kailangan mo ng kaligtasan, pupunta ka kay Jesus Christ, ililigtas ka ng Panginoon. Pero ligtas na tayo, espiritual. Pero nagkukulang tayo, lagi nating hanapin ang Panginoon. Kung nagkakasala ka, punta ka ulit sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Minsan kasi hinahanap natin yung mga bagay sa mga bagay-bagay. Hanapin natin ang Panginoon, yung mukha niya. Hindi mo pa pwede sabihin, Lord, kasala ko, i-worship kita. Hindi ganon. Pumunta tayo sa salita ng Panginoon para luminis tayo. Ito ang naglilinis sa atin. Humingi tayo ng patawad sa Panginoon kung nagkakamali tayo. Magbalik loob kaysa lumayo sa Panginoon. Pag lalayo ka, lalo ka masasaktan. Huwag tayong umasa na lagi na lang yung mga pastor natin na pupunta sa atin. Dapat may sarili po tayong sa buhay natin bilang paglago. Hanapin mo lagi ang Panginoon. Lalakas tayo, lalakas ka. Isuot natin ang buong baluti na ibinigay ng Diyos sa atin upang makatatag tayo sa labanan na pakanan ng dyablo. Kaya nga, para hindi tayo bumagsak, isuot natin ang salita ng Panginoon. Ito yung the great and powerful preventive against sin. Ito yung powerful preventive. Sabi niyo po, preventive. Pananggalang o pangontra sa gawa ng kasalanan. Pag wala kang salita ng Panginoon, lalo tayong babagsak. Kaya payo po sa atin bilang isang church ng Montalban, Community Church of Jesus Christ, huwag po kayong umasa lamang sa mga pastor natin nagtuturo, everyone is a pastor, at sa mga nagtuturo sa linggo rito. Huwag kayong umasa, kundi kayo magdili-dili rin po kayo sa sarili nyo. Personal life po ninyo. Kasi pag nagkamali po kayo, anong gagawin nyo? Tawagin nyo si pastor, panalig pa-pray ako. Papatawag mo si pastor, ikaw yung may pagkukulang eh. Hanapin mo ang Panginoon para kayo personal. Amen. Para tulungan ka ng Panginoon. Amen po ba? Pag wala kang personal devotion, mahirap. Kaya ito, hamon ko po, bilang even kayo pong nakikinig sa aral na ito. Kung sinasabi natin Christian tayo, nagpapatuloy tayo sa pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali, magbalik loob tayo sa Panginoon. Babalik na ang Panginoon. Nariyan ka pa sa sitwasyon na ganyan. Kung ikay talaga niligtas ng Panginoon, nararamdaman mo, nasasaktan mo siya. Alam mo, hindi mo lang alam, nararamdaman mo, napipigati ka siya ang Espiritong nasa sayo. Dahil Christian ka, ang tunay na Christian, may Holy Spirit. May Espiritu ng Panginoon na nangangailangan ng salitang espiritual. Pag yan po nagkatagpo, magiging malakas ang influence mo. Una, para maging mabuti kang amo na pinag-aaralan natin sa ngayon. Sa susunod po, pag-aaralan natin nung ginunaw na ang Sodoma at Gomora. Ang bigat. To God be all the glory. Pagpalain tayo ng Panginoon.